kausap nila? Si Ma'am Vanessa Yumol po. Ay, halika kayo. Tuloy kayo. Salamat. Fel, sino yan? Jessa! Oh my God! Buti naman sinurpresa mo ako. Kumusta ka na? Mabuti naman. Sana hindi ako nakaistorbo. Ano ka ba naman? Ikaw pa, syempre naman hindi. Para sa akin ba yan? Oo. Para sa'yo. At saka kay Nick. Sweet mo naman. Nag-abala ka pa para regaluhan kami ni Nick. Pinaghandaan ko talaga to. Siya nga pala. Si Nick ba nandyan? Ay, naku, wala nga. Eh, alam mo ba, buong araw pa nga kami hindi nagkikita. Namimiss ko na nga siya eh. Yan na pala si Nick eh. I'm so excited. Finally, magkakakilala na kayo. Nick! Hi. This is my fiancé, Nick. Siya naman si Jessa. Siya yung lagi kong kinikwento sa'yo. Hi. Jessa? Jessa, what's your last name? Jessa, kinakausap ka ni Nick. Tinatanong niya sa'yo kung anong apelido mo. Malyari. Jessa Malyari. Actually, Jessa Malyari Salvador. Yun ang naging apelido ko mula nang nag-asawa ko. So, Halika. Halika, Jessa. Tuloy ka. Hindi ka naman ba nahirapan hanapin kung sa amin? Hindi naman. That's good. Alam mo, thank you talaga. Sinurpresa mo ko. Pinasaya mo ko talaga. Upo ka. Sige. Mama. By the way, Jessa, naikwento ko kay Nick yung tungkol sa asawa mo. Marami kasing connections dun si Nick. Naisip ko kasi na baka makatulong kami sa'yo. yun nga pala, Jessa, ano bang real name ng asawa mo? Darwin Salvador. Darwin, saan siya nakatira? Sa Palawan. Palawan. You know what, Jessa, nung siguro mga isang taon na rin nakaraan nun, nagpunta ako ng Palawan and then for a business trip. And then, yung helicopter na sinasakyan namin, nag-crash. So after nun, wala na akong maalala bigla. Ano? Wala ka nang maalala? Paano yung mga taong tumulong sa'yo, yung mga kumagkup sa'yo? Oh, wala na talaga. Wala na talaga akong maalala. Jessa, kailangan mo mag-restroom? Oo. Sandali lang. Diyan lang sa ilalim ng hagdanan. Kayo naman kasi, lagi na lang ako ang tinatanong nyo. Kalimutan na natin yung asawa ko. Saka na natin siya pag-usapan. Kung talagang tinalikuran na niya ako, siguro dapat ko na nga siyang kalimutan. We're sorry. Ikaw,
sige. Ano bang gusto mong pag-usapan? Bakit hindi natin tanungin si Nick? Nick, naikwento kasi sa akin ni Vanessa na minsan ka daw nawala sa buhay niya noon. Saan nga pala, tsaka kailan bumalik yung alaala mo? Alam mo, Jessa, hanggang ngayon hindi pa rin malinaw sa akin eh. Basta dumating lang yung time na nagkamalay ako ulit nung nasa hospital na ako. And then sinabi nga nila na na-aksidente daw ako sa bus. Pero ang huli kong pagkakaalala talaga sa chopper ako na-aksidente. Ngayon yung binabanggit nilang sa bus ako na-aksidente, wala na akong alam dun. Wala ako talagang matandaan at all. Wala kang matandaan? Kahit konti? Lahat ba nakalimutan mo na? Hindi, ang pagkakaalam ko meron akong naalala na isa. Meron? Ano yun? Naalala ko noon na merong isang babaeng buntis na naghihintay sa akin. Talaga? Sino yun, Nick? Sino yung babaeng buntis na naiwan mo? Paano siya? Paano ka? Paano nga? Si Vanessa. Dahil na rin dun sa mga sitwasyon na nangyari, hindi na rin natuloy yung bata. Namatay na rin. Pero di bale, maayos naman natin lahat eh. Yes, ha? Okay ka lang? Oo, naalala ko lang yung anak ko. May anak ka na? Yun nga yung masakit dun eh. Kayong dalawa, inaantayin niyo ang baby niyo. Kami ng baby ko, inaantay ang tatay niya. Hirap din pala talaga ng sitwasyon mo, no, Jessa? Pasensya na. Jessa, Kailangan ko nang umalis. sigurado ka bang wala ka nang kailangan sa amin? Wala na. Basta, Jessa, huwag kang mawawala doon sa wedding namin, ha? Susubukan ko. Salamat. Mag-ingat ka. Yeah. Paalam. Problema ba? Wala naman. Naawa lang ako kay Jessa. Hindi ko alam kung anong pwede natin gawin para matulungan siya. Para makita niya asawa niya. Naawa nga rin ako sa kanya eh. At saka naninibago. Alam mo noon, masayahing tao yan. Punong-puno ng buhay. Tapos, ayun, parang punong-puno na lang siya ng galit. At saka nakakapagtaka, Nick. Bakit parang sa'yo siya galit?
tayo nakalimutan? Kompleto na dyan siguro, di ba? Siguro wala na. Madalas yun pa ba mga malapit sa atin na importanteng tao? Si Jessa. Nandiyan na? Nika, ikaw pa unang nakaalala kay Jessa. Oh. Siguro, gusto ka sa kanya, no? Ikaw na may kakasal na tayo. Ganyan pa iniisip. Malaman, ikaw lang ang babae sa buhay ko. Close kayo eh, di ba? Ano? Ikaw talaga. Bakit? Kakasal na tayo. I want my wedding to be perfect. Papa, Miss Vanessa. Anak, walang perpekto sa mundong ito. Pero ma, kasal ko to. Siyempre naman gusto ko perfect lahat. I know, I understand you. Pero halimbawa merong sumablay na isang bagay. You mean to tell me ba na masisira na ang pinaka-importanting araw sa buhay mo because of that? Oo nga naman, Vanessa. What if bigla na lang may pumasok na babae sa loob ng simbahan at pigilin ng kasalin nyo? Napapanood natin sa TV at pelikula, anong gagawin mo? Bakit, Ellie? May pipigil ba ng kasal namin ni Nick? Wala. Mahigit 1 taon na wala si Nick. What if sa mga panahon na yon, may nakilala siyang babae? Kita. Secured ako kay Nick. At saka isa pa, sinabi naman niya sa akin na ako lang ang babae para sa kanya eh. Vanessa, huwag kang makakasiguro. May amnesia si Nick nun. Sa gwapo ba naman ni Nick? Sa tingin mo walang babaeng may in love sa kanya? Nick, binabangungot ka? Vanessa, naguguluhan na ako. Kailangan ko malaman talaga kung ano yung nangyari sa akin eh. Gusto kong pumunta sa Palawan. Samahan mo ako. Pero Nick, ilang araw na lang ikakasal na tayo. Pumunta na tayo ng Palawan. Sige na. Meron akong alam na iba pang paraan. May kilala akong private investigator yung naghanap din sa'yo nung nawawala ka. Siya na lang ang palakarin natin, Nick, ha? Panatag ang panunod niyo. Lughugin mo ang buong Palawan kung kinakailangan. Makahanap ka lang ng information tungkol kay Nick. Oh, tsaka kung sakaling may makita ka ng impormasyon, ipagbigay alam mo kaagad sa amin. Agad-agad lang. Sige ho, sir. Uumpisan ko ng investigasyon. Salamat. Siya pa rin may kunin mo lang sa taas. Oscar? Ang bata. Kapag may nalaman kang information tungkol kay Nick, sa akin mo muna sabihin, huwag mo munang idiretso sa kanya. Okay? Sige, ma'am. Mag-ingat ka. Nick? Oh, saan ka pupunta? Uwi muna ako and then meron lang akong lalakarin sandali. Vanessa naman, huwag sabihin magsasama pa tayo dito. Kakasal na tayo bukas. Bawal yun, di ba? Nick naman, lumang tradition na yun. At saka alam mo naman natakot ako, diba? Ayokong umalis ka. Saka matatakot, hindi naman ako mawawala. Kasi isipin mo na lang, ikakasal na tayo bukas. Konting oras na lang, sayang-sayo na ako. Sama na lang ako sa'yo, please. Hindi ka pa pwede sumama doon sa stag party yun. Di ba? Baka, may babae ba doon? Yun nga yung ayoko eh. Ayoko na may babae. May babae doon. Wala naman akong pakialam eh. Pupunta lang ako doon para doon sa mga staffs ko sa office. Di ba? Kailangan ko lang silang paunlakan. Dahil unang-una, pinaghanda nila yung para sa akin. Baka isipin nila, binastos ko sila kung di ako sisipot. Okay.
Sige na. Basta mag-ingat ka. Mag-iingat ako. Sige, alis na ako. Baka gabi pa ako. Ingat ka. Sige, bye. Bye. Nick! Oh, Vanessa? You're still here? Ay, di ba kasal niyo na mamaya? Tita, hindi kasi ako palagay. Gusto ko sana makita si Nick. Halika, samahan kita sa kwarto niya. Thank you, tita. Nick? Nick, buksan mo Nick? ito. Ma, Nick? hindi pa po umuwi kagabi pa si Sir Nick. Eto nga po, ang susi, maglinis po sana ako ng kwarto niya. Kaya Nick! Nasaan siya? Nick! Tita, nasaan na si Nick? Bakit wala siya? Ma? Ma?